Buong bansa halos patuloy pa rin ang fairly weather at humid na panahon maliban sa ilang bahagi ng Mindanao na maaaring makaranas maya-maya ng mga kalat-kalat na pag-ulan bunsod ng paglapit ng near equatorial trough. At magnitude 5.3 yung manig sa karagatan malayo sa Sarangani, Davao Occidental. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, April 9, 2025. Ang oras sa ating boss may umaga ay alas 10:40 na ng umaga. Medyo overcasting gloomy po sa atin sa Luzon kasama na ang Metro Manila, bagamat moderate and fairly weather naman sa halos nalalabi ng Luzon hanggang Visayas area. So patuloy pa rin tayo makakaranas ng maaraw na himpapawirin at humid na panahon. Tuloy-tuloy pa rin yan, bunsod pa rin ang ating easterlies trade winds sa silangang bahagi ng ating bansa na magpapataas pa rin ang ating heat index ngayong araw. Kaya kahapon, kaya asahan din ang mga indang isolated rain showers and localized thunderstorms. Nakasalukuyan base sa ating lightning detection system, may mga umiiral na pagkulog at pagkidlak ngayon na may 22 lightning strikes ang nadetect na aking lightning detection system sa Caloocan dyan sa paligid ng bandang Kuyo dyan sa Palawan. So ingat na lamang dahil sa may mga pagkulog at pagkidlat dyan at inaasahan din ang mga kalat-kalat at pag-ulan. Bagamat dito sa Luzon wala tayong masyadong nadetect na ilang water vapor accumulation base sa Doppler radar. So mababa lamang ang water vapor surface natin sa paligid. Kaya yung mga inaasahang pag-ulan lamang, dulot lamang yan ng localized thunderstorms maghapon. At tuloy-tuloy lamang yan dahil sa ating umiiral na easterlies nga po. At nakataas ang thunderstorm watch ngayon sa NCR. So mula sa buong Metro Manila ay stationary pa rin sa bahagi ng Calabarzon na maaring magkaroon din tayo ng mga kalat-kalat ulan na may pagkulog at pagkilat. At makikita natin sa live CCTV na medyo overcast gloomy po ang paligid namin sa Caloocan. So medyo may thermal inversion po na umiiral. So medyo makulimlim pero patuloy pa rin tayo makakaramdam ng maalinsangang panahon o humid dahil sa ating easterlies. Sa lowest temperature na tala na weather station kanina ang 5:39 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.3 degrees Celsius. Kahapon, maalinsangan pa rin o mainit ang aming air temperature. Kahapon, umabot ng 34.4 degrees Celsius. Kahapon nito ng hapon at 1:32 PM. So napakataas ng aming heat index kahapon, umabot ng 48.7 degrees Celsius. So lumalabas, nangunguna kami sa buong bansa, which is makikita nyo yan sa aking Facebook page. Pinost ko na po doon yung init factor report mula kahapon. At makikita nyo po, nangunguna kami sa Caloocan na may pinakamataas na heat index so far. So regarding sa heat index forecast, since meron na tayong ginagamit na heat index forecast monitoring at per ora, ito ay ang kasalukuyan nating expected forecast for heat index dito sa amin sa Caloocan ay nasa 40.8 degrees Celsius. Extreme caution po ito at inaasahang aabot sa danger level simula mamayang 11 o'clock AM na magsisimula by 42.5 degrees Celsius onwards hanggang mamayang bandang mga alas 5 ng hapon na inaasahang nasa 42 degrees Celsius ang magiging heat index namin hanggang mamayang alas 3 na po yan. Alas 5 ng hapon base dito sa forecast. Pero tingnan natin in real time kung ilan ang abutin dahil kahapon nga po, umabot nga po sa 48.7 degrees Celsius. Ang highest heat index namin kahapon, eksakto 2:06 PM po yan na i-record kahapon sa amin sa Caloocan. So, expected po na hanggang sa mga susunod na araw within 7 days forecast ay ganyan ang magiging forecast pa rin sa amin sa Caloocan. Pero sa data feed ni Pag-asa kahapon ay nangunguna sa nasa 46 degrees Celsius. Ang Dagupan sa Pangasinan may 46 degrees Celsius. At yung dito sa bandang Iloilo na may 46 degrees Celsius din ang naitala. In the rest, nasa 42, yan. Marami ang 42 degrees Celsius at 43 degrees Celsius
ang naitala. So, ang Pangasinan o Dagupan at Iloilo ang may pumapangalawa sa amin sa Caloocan na may pinakamataas na 46 degrees Celsius. So, grabe po ang init sa amin o alinsangan sa amin kahapon dito sa Caloocan. At makikita niyo sa forecast, ang expectancy natin na magiging forecast namin sa Caloocan ay 40.8 degrees Celsius ngayong 10 o'clock. At mamayang 11 o'clock ay magsisimula na po ang pasok sa danger level na 42.5 degrees Celsius heat index. So sa mga kababayan naman natin sa gusto malaman ang mga iba't ibang lugar, lalo na doon sa mga areas na nakakaranas ng mas taas na heat index, example sa Tuguegarao, ay expectancy na heat index nila ngayon ay 36.6 degrees Celsius, extreme caution lamang. So magde-danger lamang sa kanila sa Tuguegarao mamayang bandang alauna. Nasa 42.7 degrees Celsius po yan mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So, sa mga oras na yan ay mas mainit po ang magiging heat index ninyo dyan sa may bandang Tuguegarao, Cagayan Valley. Ayan o, kitang-kita naman po. Kasalukuyan, ang expected forecast ng heat index ngayon sa inyo dyan ay 36 degrees Celsius. Pero kung titingnan natin sa actual map, ito yung mula sa mga weather stations ni Pag-asa ay nasa 37 degrees Celsius so far as of 10 o'clock AM. Ang heat index ngayon sa kanila. Yan yung actual o yung instrumentation heat index sa kanila. Yan. So, nasa 37 degrees Celsius. Pero sa forecast ay 36. So, halos pareho ha. Tamang-tama yung heat index. 37 degrees Celsius halos. Or 36.6 degrees Celsius ang heat index forecast. So, sa real time or doon sa actual na measurement ng weather station nila, 37 degrees talaga. So, ibig sabihin, eksakto po yung naging forecast sa Tuguegarao. So, maganda po yung naging computation natin. Kasi yan, accurate po yan dahil pinagbasihan natin yung based on Philippine monthly average humidity every month na nasa 65%. Yun po yung average humidity natin sa Pilipinas. So, kung ginagamit ni Pag-asa yung ECMWF, dapat magkaroon ng parang factor na ibabase natin sa average humidity natin sa Pilipinas. Dahil sa Pilipinas, mas mataas po ang ating humidity compare sa iba't ibang bahagi ng mundo. Iba-iba po yung humidity niyan. So sa atin sa Pilipinas, mataas talaga ang humidity natin. Mas mataas yan sa mga average humidity sa iba't ibang bahagi ng bansa, sa iba't ibang bahagi ng bansa o sa ibang bahagi ng mundo. So dito pareho po yung naging forecast at sa actual instrument reading sa Tuguegarao. So yan po yung magiging heat index ninyo at bandang mamayang hapon, alauna hanggang alas 2, expected aabot sa 42.7 degrees Celsius to 43 degrees Celsius ang magiging heat index ninyo sa Tuguegarao. So wag masyadong magbibilad. Sa bandang dito sa may bandang San Jose, yan, ang pinpoint natin sa Magsaysay. So, kung pagbasehan natin eksakto sa San Jose, Occidental Mindoro, yan, nasa extreme caution, 40.2 degrees Celsius po ang expected forecast ni dyan na heat index. So, wala namang nakikitaan na aabot sa danger nitong maghapon, yung heat index sa Occidental Mindoro. Sa actual map naman, ay kung titingnan natin as of 10 o'clock, walang San Jose, sa may bandang Mamburao lang. So at least meron tayong forecast dito na expectancy na aabot sa mahigit 40 degrees Celsius to 41 degrees Celsius ang magiging expected forecast ng heat index dyan sa may bandang San Jose, Occidental Mindoro. Ano pa yung mga lugar na posibleng umaabot sa ganyang kataas ang heat index? Let's say na lang sa may bandang Zamboanga Peninsula, dito sa may Zamboanga. So sa Zamboanga Peninsula ay mukhang mababa naman ang heat index sa kanila. Yan. So wala namang forecast na aabot sa mas mataas. Pinakamataas lang siguro is mga bandang mamaya hanggang 27.6 degrees Celsius. Yung forecast nila ngayong 11 o'clock. And then puro mababa lamang yung heat index. So mukhang wala namang masyadong mataas na heat index. Ang kalamitan lang sa may bandang Mindoro at Tuguegarao, which is yun yung pinakamataas. Tingnan natin sa may bandang Lawag kung mataas din ba. Yes, mukhang mataas. 37.1 degrees Celsius extreme.
Pero wala naman tayong nakikitaan na itong maghapon na aabot sa pinaka-danger level ang magiging heat index sa kanila sa bahagi ng Ilocos Norte. Ayan, oh. O, di ba? Mas detalye po natin nalalaman sa lawag kung anong area. Kung anong area sa bansa natin ang gusto niyo malaman na forecast ng heat index. So, extreme caution po ang expected na heat index din sa may bandang Ilocos. So, mukhang matataas ang magiging heat index sa bahagi ng Northern Luzon at dyan sa may bandang Mindoro. And the rest mukhang mabababa naman. Except na lamang sa amin sa Caloocan ay in-expect mas mataas po sa amin na ngayong 11 o'clock ay aabot sa 42, mahigit pa ang magiging heat index namin. So medyo mas mainit dito sa amin sa Caloocan at sa iba't ibang panig ng Metro Manila. So wag masyadong magbibilad at mag-dehydrate lalo na dito sa Metro Manila. Expected mas mataas po ang ating heat index ngayong maghapon, mga folks. Kung itatabi naman natin sa PH Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Subic Bay sa may pinakamataas na air temperature na 36.4 degrees Celsius. At sa Baguio City naman ay bahagyang mas tumaas ang kanilang lowest temperature na 18 degrees Celsius, sarado po yan. At sa Inulan naman ang Katarman Northern Samar na may 23 millimeters na total rainfall at so far wala pa rin kaming naitalang marami-raming ulan dito sa Caloocan so far. So, diretso agad tayo sa ating outside humidity na 73%. Mataas po ang aming humidity, kaya expected mataas din ang magiging heat index. At ang atmospheric pressure ay 1,011 hectopascals. Pareho itong steady since last hour, pero sa humidity, 1% lang ang itinaas since last hour. So, medyo mataas pa rin o moderate ang ating air quality. Magmaspos, mga sensitibong mga baga. May thermal inversion pong nagaganap. Asahan po yan. At pa-low tide pa lamang po dito sa pangpang ng Manila Bay. So, wala po tayong high tide. Pa-low tide pa lamang po ito. Pero kung titingnan natin yung latest, kung merong pagtaas ng alon at gale force winds pa rin, lalo na sa alon, tingnan natin kung maalon ang magiging paligid natin. Gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring in Significant Wave Height, ay kalmado naman ang ating karagatan at wala tayong nakikitaan dito na maalon ang paligid. Except na lamang sa posibilidad na gale force winds dahil nga po sa malakas ang easterlies natin o easterly wind trade sa silangan ng bansa. So medyo alalay na lamang sa papalaot ngayon. Pero good news, wala tayong masyadong maalon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala ay meron tayong space weather status pa rin. Kung sisilipin natin, unsettled pa rin ating geomagnetic field. So kamustahin natin yung KP index. Expected na KP index of 5. Active warning ito at 9:51 PM po ang alert status niya. So kanina lamang ito nag-alert. G1 minor naman ito, pero expected ang primary forward 60 degrees geomagnetic latitude at may mga mahihinang grid fluctuations lalo na sa northern hemisphere. Expected yan. At dyan sa may bandang US boundary, gaya na lamang ng Michigan and Maine. So, visible pa rin ang auroral effect at mga minor impact satellite operations. So, medyo magkakaroon ng bahagyang miscalculation sa ating mga GPS. Minor lang naman at base sa ating KP index breakdown, courtesy of NOAA, ngayong araw ay at least hanggang active, unsettled to active geomagnetic field lamang ang inaasahan natin maghapon. Posibleng umabot ng G1 geomagnetic storm ngayong maghapon o KP index of 5. So, depende sa magiging galaw ng forecast. Mababa ang solar radiation forecast of 5% at bahagyang mababa rin sa radio blackout na 40% lamang ang inaasahan. So, walang masyadong malaking significant impact o magpe-present since nitong April 11 na darating. So, maring magkaroon ng mga persistency increase ng bahagya sa radio blackout pagdating ng April 11. So, tingnan po natin mula ngayong araw pag-arrive ng CME. Nanatiling active yung zone ng 7 o'clock position base sa LASCO C2 at C3. Yan. Tingnan na lamang ninyo at tuloy-tuloy po yan. At since yung ating sunspots, yung AR4054, although hindi na 100% nakatutok sa Earth, pero yung scattering niya umaabot pa rin sa Earth. So bagyang mas bumaba yung sunspot number at 130, hindi kagaya nung kahapon, maabot ng 167. So medyo good news din yan. At yung ating forecast, maglalaro pa rin sa unsettled to active ang magiging geomagnetic field natin hanggang dyan, hanggang April 11 po yan. So expected ang magiging forecast ay aabot sa KP4 index pa rin.
So medyo ready na lamang folks, at may mga ilang X-ray flux tayong naitala kagabi, pero minor lang naman ito na M1.5 lamang ang solar X-ray flux. So R1 lamang ang nagpe-propagate at humihina din naman kaagad. So medyo naglalaro-laro lamang yung JOS X-ray flux natin sa outer space. Nagkaroon lamang ng negative significant impact ng solar photon flux. Nagkaroon ng isang mas mababang MeV. Yan, yung 50 MeV niya. Well, hindi naman masyado concern yan ng bahagya. Medyo ang pinagbabatay natin dito ay yung 10 MeV. Ito kasi yung mas agresibo sa atin, yung 10 MeV. Bahagyang tumataas-taas siya, pero at least hindi naman nag-S1. So wala tayong magiging problema. At sa ating kasalukuyang geomagnetic activity, mas aktibo lang ang ating geomagnetic field na umaabot sa minor, quiet o unsettled to active geomagnetic field. Mula pa yan kahapon, no? O halos buong linggo natin ay madalas minor at nagkakaroon ng G1 geomagnetic field. So yun lang ang medyo aktibo sa atin, na kapag nag-arrive sa ating magnetosphere, nadidistort siya, lalo na yung kanyang H parallel. So expected ang auroral event at matataas pa rin na TEC error or yung total electron content. Yan. Bagamat hindi masyado sa Pilipinas, moderate lamang between 70 to 80 MHz, pero medyo ramdam pa rin yan ng konti. Alisto na lamang lalo na sa mga nagpa-flight. So bahagya ang ating auroral map, medyo matatanaw yan sa northern and southern hemisphere, pero hindi naman masyado mataas yung kanyang probability of auroral visuality. Solar wind velocity, at least mataas ito, more than at least 500 km/second. Medyo mabilis-bilis po yung velocity. Medyo yung propagation na lang niya bahagyang least sa Earth. May mga ilang points lamang dito yung burst niya umaabot sa atin sa Earth. So medyo nagkakaroon ng sipa sa ating radial velocity sa surface ng Earth. So hindi naman masyado malaking epekto yan despite na malakas ang plasma density arrivals. Samantala sa almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:45 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:09 PM. At sa ating moonrise and moonset, nasa 86% illuminated na po, malapit na namang mag full moon. At waxing gibbous ay magmo-moonrise yan mamaya pa pong hapon, 3:18 PM, at kinubukasan na ng madaling araw, 3:54 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook, parang yung Miyerkules at Huwebes, well, magiging maulap ang ating hapon, pero maaraw naman ngayong umaga tanghali. So medyo overcast and gloomy pa rin tayo, pero patuloy ang mas maalinsangang panahon. So take note yan mga folks ha, uminom ng maraming tubig, nakaka-dehydrate talaga ang grabing init. Na may isolated lamang na tsansa ng pag-ulan ngayong maghapon, pero expected na 35 degrees Celsius ang magiging forecast natin, at pinakita na rin natin kanina sa magiging heat index forecast. Bukas ng Huwebes, overcast din, partly cloudy ang ating maghapon, pero asahan pa rin ang mas maalinsangan at air temperature na 35 degrees to 26 degrees Celsius low. Kaya expected po ang maalinsangan hanggang bukas ng Huwebes. Highest and lowest temperature expected maglalaro 35 degrees Celsius, and lowest temperature expected ay nasa 26 to 27 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po wala tayong masyadong magiging komento sa ating bahagi na ito sa Luzon, dahil makikita naman po na maaliwalas ang ating himpapurin at walang masyadong kaulapan. So asahan lamang ang maaliwalas maaraw at maalinsangang panahon kasama na ang Central Luzon, Metro Manila, Bicol Region at ilang bahagi ng Southern Luzon. Magiging maulap lamang at mga inaasahang isolated and localized thunderstorms sa parte ng Palawan area, especially sa El Nido, Cuyo o bandang Coron, Palawan, San Vicente, pababa na yan ng bandang Rojas. Pero sa Puerto Princesa hanggang Brooks Point, magiging partly cloudy lamang din at mga isolated rain showers lamang din ang magiging panahon ninyo dyan. Lalo na sa dulo ng Bataras at Balabac, mga isolated rain showers na may localized thunderstorms ang iiral. Lalo na dito sa may bandang El Nido nga po, nakakaranas sila ngayon dyan ng mga pagkulog at pagkidlat. Ingat po sa mga pagkidlat mga folks. Pero the rest ng Southern Luzon, katamtaman ang lagay ng ating panahon, maaraw at maalinsangan ang ating maghapon halos. Makikita natin, very clear skies po ang ating paligid. Yan. At wala tayong inaasahan na masyadong maulan. Mauulap lamang ang ilang bahagi ng Bicol Region hanggang sa dulo ng Sorsogon, and the rest ng Southern Luzon mula Masbate,
Romblon at Marinduque. Katamtaman din ang lagay ng panahon sa buong bahagi ng Visayas, maulap nga lang sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Northern Samar at Leyte. Magkaroon man ng mga localized thunderstorms, typically hindi naman tumatagal na mahigit 1 oras. Pero tama lang yan para makontrol ang grabing alinsangan ngayong maghapon. Dahil asahan natin na very humid ang ating magiging panahon ngayong maghapon sa buong bahagi ng Visayas. Bagamat mas maulap ang inyong paligid dyan, kasama na sa sentro nito sa Cebu, Bohol, Negros Region at Panay Island. Magkaroon man ng mga mahihina na pag-ulan, may inaasahang kasama ang mga pagkulog at pagkidlat. So wala tayong masyadong magiging komento din dahil halos fairly weather naman ang buong bahagi ng Visayas at overcast din. Sa bandang sa Mindanao naman, ang buong kalupaan ng Mindanao, katamtaman din ang lagay ng panahon. May mga manginangilan lamang na mauulap at mga isolated na mga pag-ulan na may pagkulog at pagkilat. Pero sa buong bahagi ng Northern Mindanao hanggang southern part ng Mindanao sa Davao Region, katamtaman din ang lagay ng panahon sa inyo dyan. Asahan lamang ang mga maliitang mahihina at may mga pagkulog at pagkilat. Pero mas mangunguna po ang maaraw at maalinsangang panahon. So wag masyadong magbibilad at uminom ng maraming tubig. Mauulap nga lang sa may bandang Zamboanga Peninsula, lalo na sa bandang Zamboanga City at isla ng Basilan at Hulusulun, nakakaranas ng moderate and some heavy rain showers na tumitila-tila din naman mga folks. At dahil sa medyo may mga surface trap tayo dyan, mas madalas nga lang medyo uulanin ang bahagi ng Mindanao, especially dyan sa may west portions ng Zamboanga Peninsula at ilang parte ng katimugan ng Davao Region. Within 24 hours may mga may papalapit po na surface trap mula sa bandang dito sa may bandang isla ng Palau at lumalapit na ngayon yan dito sa may bandang silangan ng Mindanao. So within 24 hours expected ang mga biglaang moderate and heavy rain showers. So very prepared po tayo dahil lumalapit po yung makapal na kaulapan nito na may dalang heavy rain showers. Malawakan po yan, so maaaring ulanin ang silangang bahagi ng Mindanao at southeastern part ng Visayas. Mataas ba ang heavy rain potential niyan? Well, mataas po, ayan. So pag tumawid niyan, pakanluran, maaaring ulanin na rin ang bahagi ng Mindanao ng malakasang pag-ulan. Ingat po sa biglaang buhos at mga biglaang flash floods po anytime. So siguro mga bandang hapon o gabi or siguro mga baka depende sa bilis ng kilos nitong surface trap na to, kung hindi siya madidissolve ay aabutan kayo siguro mga bago maghating gabi mamaya o nitong hapon na mga surface trap na magdadala ng malakas na pag-ulan. So baka sa gabi ninyo mararamdaman yan or bukas na siguro na madaling araw, depende sa galaw. Pero sa ngayon, katamtaman ang lagay ng panahon ninyo sa buong bahagi ng Mindanao na medyo mas partly to mostly cloudy ang umiiral. The rest ng bansa, katamtaman at fairly weather naman tayo. Easterlies lamang ang magiging problema natin at hindi ng humid na magbubunsod ng maalinsangang panahon sa buong bahagi ng Luzon area hanggang Southern Luzon. Samantala ay kamustahin naman natin yung ating tropical cyclone assessment monitoring. So wala pa rin tayo inaasahan na anumang sama ng panahon. So wala tayong magiging komento dito masyado maging sa ating global spectral model. Halos stationary lamang sa report natin kahapon. Ayan, wala tayong expected na anumang tropical wave. So wala tayong magiging komento dyan dahil halos katamtaman ang lagay ng panahon maging sa ating tropical cyclone monitoring. Very negative po at sa susunod na 5 araw ay wala tayong inaasahan na may mabubuong sama ng panahon so far. At makikita natin may mga ridge of high pressure area sa may bandang itaas. Ito yung high pressure area na dulot lamang ng hot dry weather. Hindi ito yung parang winter. Kaya mataas ang ating atmospheric pressure. Di po. So itong mga ridge na yan, dulot lamang ng hot dry yan na panahon. At makikita natin ay yung bahagi ng Northern Luzon, medyo mataas din ang ating atmospheric pressure. Sa ngayon, medyo bumababa lamang, hindi kagaya kahapon, umabot ng mahigit 1,014 hectopascals. Ngayon at least, nasa 1,011 hectopascals, so 1,010 hectopascals, so medyo balanse lamang. Tama-tama lang po yung ating atmospheric pressure. Pero yung magiging significant tropical wave na mamomonitor natin ay wala po tayong expectancy sa susunod na 5 araw pa. So wala tayong makikitaan dito. Sa mga computer models, styles lamang nakikitaan natin dito at mga ilang near equatorial trap na medyo nagkakaroon ng mga ilang ITCC sa mga susunod na araw. And then tumitila-tila din. So wala po tayong magiging komento maging kay SMWF. Yan, tropical wave lamang dito sa bandang southeastern ng Mindanao or near equatorial trap o surface trap.
Pero sa buong bahagi naman sa tuloy-tuloy lamang sa maalinsangang panahon. Yan o, maging kay NABGEM. So wala tayong masyadong pointers dito na magiging discussion at maikli lamang ang magiging analysis natin dito sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring dahil negative po tayo sa anumang bagyo na mabubuo. So kamusta naman natin yung status ng near real-time daily vegetation at drought natin sa Pilipinas? Patuloy pa rin na napakataas ng ating drought index sa bahagi ng kanluran ng Luzon. So ingat po sa mga wildfires lagi nating pinapaalahanan. And since April 6, 2025 ay mataas po o napakagrabe po ang taas ng ating index ng ating drought. So dahil nga po sa sunod-sunod na po pagkatuyot ng ating paligid, lalo na sa kanluran ng Luzon umaabot na yan sa Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon, dyan sa kanluran. Nadadamay na rin ang Occidental Mindoro sa tumataas ang drought classification, ayan, at dyan sa may bandang Cuyo o bandang Coron, Palawan, umaabot na rin ang mas mataas na more than between 600 to 700 units ng drought index. So medyo delikado po kapag nagkakaroon ng mga wildfires. Alisto lamang mga folks yung mga kababayan natin dyan sa northwestern Luzon area na mas mataas po, more than 800 ang ating drought index units. In 1 month classification natin ay nanatiling nangunguna pa rin ang kanluran ng Luzon, walang pagbabago, at sa inulan naman in 1 month rather ay medyo mataas pa rin ang bandang silangan ng bansa, especially sa may bandang Bicol region, Eastern Visayas, at ilang bahagi ng kanluran ng Mindanao, lalo na sa Zamboanga Peninsula. Yan, medyo tumaas dahil nga po sa sunod-sunod nga po na Intertropical Convergence Zone extension at near equatorial trough. Sa medyo mataas ang bandang areas ng South Siachen area at ilang parte ng northern part ng Mindanao. Yan, medyo mataas yan. Medyo humahabol din ng bahagya ang bahagi ng west portion ng Visayas. Medyo tumataas ang average rainfall natin dyan. At dyan sa may bandang Zamboanga Peninsula. Pero all the rest ng kanluran ay mataas naman o tumataas ang ating drought index, lalo na sa may bandang Panay Island at Negros region. Medyo moderate pa lang ang bandang Negros region at Panay Island. Hindi kagaya sa may bandang Occidental Mindoro, umaabot na ng more than 700 units ng drought index classification. Medyo delikado na rin sa mga wildfires ang Occidental Mindoro. So medyo bantay-bantayin po natin mga folks na baka magkaroon ng pagsilab ng sunog sa mga damo or mga kabundukan natin na mapuno. So medyo alisto na lamang mga folks. And the rest ay walang latest update yung ating month crop and coalition courtesy o Pag-asa. Hindi masyado dynamic yung pag-update ni Pag-asa At least meron tayo dito at ito galing sa Japan Meteorological Agency. So at least dito mas real time o very close near time po na namomonitor natin yung lagay ng ating vegetation and drought sa Pilipinas. At diretso agad tayo sa ating ulat lindol. Yan, kaninang madaling araw nagkaroon ng pagyayanig. Mga alas 12 po ito, mga 12:29 ng hating gabi. At mula rito ay nagkaroon ng magnitude 5.3 dito sa may bandang southwest ng Sarangani Occidental, Davao Occidental rather. Mababaw lamang ito at 10 km depth. So medyo malayo ito around Indonesian Peninsula na. Yan. Medyo malayo, so hindi masyado maapektuhan. Wala namang naiulat na tsunami warning dahil mababaw lamang yung naging pagyanig niya dyan sa paligid niya sa may bandang Sulawesi Utara Zone. At itong 12:28 AM which is na-detect ng aking seismograph, ito ay dito yan sa may bandang Sarangani pa rin, pero southeast naman ng Sarangani. Mas malapit ito sa bandang Davao Occidental. Magnitude 4.0 ito at malalim-lalim ito na 41 km depth. So nagkaroon na at least intensity 2 to intensity 3, pero hindi masyado ramdam ng mga taga Davao Occidental. Naramdaman nga lang na aking seismometer dito sa Caloocan ang pagyanig dyan. Hindi kagaya sa nitong alas 3. Ayan ito yung sa may bandang southwest ng Sarangani. Halos boundary na ng Sulawesi, Indonesia na. So, pero na-detect pa rin siya. Yan. So, medyo may mga malalakas na pagyanig agad na itala. Bagamat ko konti ang total earthquakes pa lamang since 12 AM. At konti pa lamang yung mga mahihinang paglindol. Diretso agad tayo sa earthquake count gamit ang ating historical earthquake data.
for the month of April 2025. Of course, i-load po natin yung month of April. Yan. So mukhang dalawa na po yung ating magnitude 5.0. Nasa total of 246 earthquakes na po tayo. 241 dito is magnitude 2.0 pataas. Tatlo na po ang ating magnitude 4.0 at dalawa naman ang ating magnitude 5.0. Depende kung i-degrade yan ni PMOOC. Sa ngayon, hindi pa niya na-degrade. Nanatiling nasa magnitude 5.3 pa lamang itong nasa may bandang Sarangani. So, habang hindi pa niya dinedegrade, hopefully, hindi na niya nababaguhin yan, ay lalabas, dalawa na po ang ating magnitude 5.0 as of April 2025. At makikita natin, 246 pa lamang yung total earthquakes natin, wala pa sa 500. Well, nakakasyam na araw pa lamang po tayo, so marami-raming araw pa na bubunuin na madadagdagan ang mga pagyanig. Ingat na lamang po dahil medyo yung cluster ng pagyanig, medyo kalat na po dahil bukod sa may bandang Mindanao nagkakaroon ng mga pagyanig, meron na rin sa parte ng Northern Luzon area. At dyan nga po sa paligid ng Batangas, especially sa may bandang Lubang o pagitan ng Occidental Mindoro at Batangas, ay medyo mayanig na rin ang mga paligid dyan. So medyo alisto po tayo at medyo magiging observant po tayo sa medyo mga cluster ng mga pagyanig nito kahit mahihina sa paligid. So yun lang po pinaka-latest natin na ulat lindol ngayong araw. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, April 9, 2025. At hanggang dito na po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, April 9, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama ngayong umaga sa ating report. Actually, magtatanghali na. So, expected ang mataas na naalinsangan at heat index simula ngayong 11 o'clock AM. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman ang pinaka-dynamic events mula sa ating weather station, lalo na dito sa amin sa Caloocan, at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks. At siya nga pala, araw ng kagitingan na ngayon. So, saludo po tayo sa ating mga magigiting na bayani na nakipaglaban noon sa atin, lalo na sa Bataan. At maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.